Balita naman po sa Metro Manila mga kapatid, arestado ang ika-6 na most wanted list ng mga pulis sa Taguig dahil nga sa large-scale illegal recruitment. Kinilala ang suspect sa alias na Cheryl. Sa isang korte sa Davao ang nag-issue ng warrant of arrest laban sa suspect. Walang inirekomendang piyansa sa kaso. Wala pa namang detalye na ibinibigay ang mga pulis kaugnay sa kinakaharap na kaso ni alias Cheryl. Humarap naman sa Land Transportation Office ang mga kinatawan ng may-ari ng truck na sangkot sa karambola sa Katipunan Avenue. Kabilang sa humarap ang abogado at isang nagpakilalang messenger ng kumpanyang Hermano Oil Manufacturing and Sugar Company. Sermon ang inabot ng mga kinatawan dahil wala silang masagot sa mga tanong ng investigating panel ng LTO. Hindi naman masabi ng mga kinatawan ng kumpanya ang kapasidad ng nadisgrasyang truck nila. Dahil nga dyan, i-inspeksyonin ng LTO ang iba pang sasakyan ng nasabing kumpanya. Kung mapapatunayang may kapabayaan, maaaring bawiin ang rehistro ng mga ito at hindi na muling magamit pa. Matatanda ang 4 ang patay at 25 sugatan sa aksidente pong nangyari sa Katipunan Avenue. Arestado naman ang isang ina sa Maynila na ibinubugaw daw online ang 2 anak na lalaki. Sa isang computer shop, nadatnan ng mga otoridad ang 32 anyos na suspect. Hinuli nga siya matapos isumbong ng isang concerned citizen kaugnay sa pambubugaw sa mga bata po sa social media. Nasagip ang mga anak ng suspect na 10 at 7 taong gulang lamang. Nasa pangangalaga na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang mga bata. Sinampahan naman ng Manila Police District o MPD ng patong-patong na reklamo ang suspect. Samantala natapos na raw ang investigasyon ng Land Transportation Office o LTO kaugnay sa SUV na may plakang number 7 na dumaan po sa EDSA busway kahit ipinagbabawal ito. Sa panayam po ng programang ito, sinabi ni LTO Executive Director Attorney Greg Pua na ipinaliwanag ng kumpanyang may-ari ng SUV kung bakit nagkaroon ng plakang 7 ang sasakyan. Hindi muna ito idinetalya ng LTO habang hindi pa nila inilalabas ang resolusyon sa investigasyon. Ang plakang number 7 ay ibinibigay sa mga senador. Narito po ang bahagi ng pahayag ni Attorney Greg Pua kaugnay sa lalamanin ng kanilang resolusyon. Meron po tayong yung use of fake motor vehicle plate. So kailangan po natin ma-resolve po na una, peke po ito, saan galing, at ma-impose po yung appropriate penalty po. Yan nga po ang tinig ni Attorney Greg Pua, ang Executive Director ng LTO.